Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, i-resume na nga natin yung pagtalakay sa yung mga regular natin na topic, alhamdulillah, na ngayon, alhamdulillah, unang gabi ng Ramadan, yung nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja'akum syahrul Ramadan, syahrul barakah. Dumating sa inyo ang buwan ng Ramadan at ito ay buwan ng barakah, buwan ng biyaya. Yagsyakumullahu fihi, binabalot kayo rito ni Allah ng kanyang habag, lalong-lalo na. Fayanzilul rahmah wa yuhuttul khataya. At sa buwan na ito, bumababa ang habag ni Allah at binubura niya ang mga kasalanan ng mga mananampalataya. Wa istajibud du'a. At si Allah, tumutugon siya sa mga panalangin ng mga mananampalataya. Yandurullahu ila tanafusikum fihi. Si Allah ay tumitingin sa inyong pag-uunahan sa kabutihan sa buwan na ito ng Ramadan. Ibig sabihin, sikapin natin na makagawa ng mas maraming mabuti sa buwan na ito, inshallah. Kung gumagawa tayo ng mabuti sa ibang buwan, mas gumawa tayo ng mabuti sa buwan na ito, inshallah. At itong buwan na ito, hindi sinabi ni Allah, fayubahi bikumul malaikatahu. Si Allah, ipinagmamalaki niya kayo sa kanyang mga anghel. Ibig sabihin, hindi lang kumbaga pinagmamalaki, pinagyayabang kayo ni Allah sa kanyang mga anghel. Fa'arullaha min anfusikum khaira. Kaya magpakita kayo kay Allah mula sa inyong mga sarili ng kabutihan, insyaallah. Kaya magsikap tayo na gumawa ng mabuti. Fa inna saqiya man hurima fihi rahmatullah. At tunay na yung saki na tinutukoy dito, yung kumbaga kapuspalad o talunan, ay yung tao na ipinagbawal sa kanyang habag ni Allah. So isipin niyo yan, Ramadan na, buwan ng habag ni Allah, pero hindi pa rin siya kinahabagan sa buwan na ito dahil sa dami niyang kagaguhan. So wala talaga, wala nang pag-asa kumbaga yung tao na yun. Kung di siya pinatawad ni Allah sa buwan na nagpapatawad si Allah, ano pang aasahan niya? Okay, so dapat yung tao, inshallah, ay magsisikap siya sa mga buwan, sa mga araw at gabi ng buwan na ito sa lahat ng kabutihan, inshallah. So ngayon, inshallah, tutuloy na nga natin yung pagtalakay natin sa mga anghel at tinatalakay na natin yung ugnayan ng mga anghel sa mga mananampalataya. Kung ano yung mga kinikilos ng mga anghel na may kinalaman sa mga mananampalataya. Na mga anghel, ang mga anghel sa Islam, alhamdulillah, malinaw na sila ay mga nilikha lamang ni Allah at sila ay mga alipin din ni Allah. Kasi sa mga kuffar, ang anghel, inuunawa talaga nila nakatambal ni Allah. May kapangyarihan din. At sinasabi pa nga nila may kapangyarihan ang anghel na makipagtunggali kay Allah. Waliyadu billah. Yun nga, na mula doon isinilang yung kanilang mitolohiya tungkol kay Satanas, na di umano si Satanas daw ay fallen angel. Dati raw si Satanas na anghel, siya ay nagrebelde kay Allah at siya na yung naging pinuno ng mga demonyo at siya ang hari ng impyerno. So walang katotohanan lahat ng yun. Ang mga anghel, hindi sila sumusuway kay Allah. Kaya kung anghel si Satanas, edi hindi siya dapat susuway. At gayon din, hindi maaring yung anghel magiging demonyo dahil hiwalay na nilikha ang jinn. At gayon din, si Satanas, hindi siya ang hari ng impyerno. Si Satanas, sentensyado din siya doon sa impyerno. Kaya dito sa dunya, naghahanap na siya ng damay na makakasama niya doon sa impyerno. Kaya kagaguhan yung doktrina ng satanismo. Yung mga satanista, sinasamba raw nila si Satanas nang sa gayon sa impyerno, maganda yung kanilang kalagayan.
Kumbaga dito pa lang sa mundo, sisip-sip na sila kay Satanas. Para pagdating doon sa impyerno, mataas na yung katungkulan nila sa impyerno. Sinong nagsabi nun? Anong batayan na mayroong ganong katuruan sa anumang relihiyon? Ayun, nag-imbento sila ng sarili nilang relihiyon, yung satanismo. Yung satanismo. Actually, wala namang iisang worldwide na organisasyon ng mga satanista kasi iba-iba yung nila. Iba-iba yung kanilang samahan. Kumbaga hindi katulad ng mga organized na religion, halimbawa Roman Catholic Church nasa ilalim ng Santo Papa. Yung mga satanista, iba-iba yung version. So dito sa Pilipinas may iba rin. At kumbaga, wala naman talaga silang pinahawakan na kasulatan. At hindi rin sila ahlul kitab. Hindi sila ahlul kitab. So ngayon, number 10, doon sa mga pakikitungo ng mga anghel sa mga mananampalataya. Yuballiguna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an ummatihi as-salamu. Ipinararating daw ng mga anghel kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbati natin sa kanya ng salam. So ito man ay pagbati natin sa pamagitan ng pagsasabi lamang sallallahu alaihi wasallam tuwing nang mababanggit ang kanyang pangalan o kahit sa sala. Di ba nababanggit yung sala ala nabi sa sala? Doon sa dulo, di ba? Yung Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yun ay sala ala nabi rin. Yun ay ipinararating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit patay na siya, ipinararating yun sa kanya ng mga anghel. Siyempre, hindi na natin alam kung paano nangyayari yun dahil yun ay al-ghaib. Pero yun ang napagtibay sa mga batayan na iniulat ni na Imam an-Nasai mula kay Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Inna lillahi malaikatun sayyahina fil ardi yuballiguna an ummati as-salama. O as-salamu. Yuballiguna an ummati as-salamu. Tunay na si Allah ay mayroong mga anghel na umiikot-ikot sa mundo. Kasi umiikot sila, naglalakbay sila. At itong mga anghel daw na ito ang nagpaparating ng salam ng mga mananampalataya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung paraan na nakakarating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ating pagbati sa kanya ng salam. Number 11, tabshiruhum al-mu'minin. Yung pagbibigay ng mga anghel ng magandang balita sa mga mananampalataya. Faqad hammalul bushra ila Ibrahim bi annahu sayurzaku biduriyatin salihah. So halimbawa dito, si Ibrahim alayhis salam ay dinalhan ng mga anghel ng mabuting balita. So may mga nababanggit sa Quran at sa mga hadith na mga tao na nagpakita sa kanila ang mga anghel. At not necessarily propeta lang. Kahit hindi propeta ay maaring magpapakita sa kanila ang anghel at magbibigay ng magandang balita. Halimbawa si Maryam, na nanay ni Isa alayhis salam, hindi naman siya propeta, pero nagpakita sa kanya ang anghel. At sinasabi ng mga scholar, yung kausap ni Maryam ay mismong si Jibril alayhis salam. Mismong si Jibril alayhis salam. So, nang dumating kay Ibrahim alayhis salam ang mga anghel, nagbigay sila ng magandang balita na si Ibrahim alayhis salam ay bibiyayaan nila ng mabuting anak. At syempre, ang mabuting anak na tinutukoy dito, anak nila ni Sarah, na sa loob ng mahabang panahon ay hindi sila nagkaroon ng anak hanggang sa tumanda na sila. Pero may anak si Ibrahim alayhis salam na nauna nang ipinanganak, si Ismail alayhis salam, doon naman kay Hajar. At ang pinagkaiba ng edad nilang dalawa, siguro mga humigit kumulang 13 o 15 years ang pagitan nilang dalawa. Kasi nung kakatayin na si Ismail alayhis salam ni Ibrahim alayhis salam, nasa edad na siya ng pagbibinata. Nasa edad na si Ismail alayhis salam ng pagbibinata at sa panahon na yun, wala pa rin silang anak ni Sarah. So, malaki yung agwat nila sa edad.
So meron ngang serye ng mga ayat doon sa Surah Ad-Dhariyat, chapter 51, verse 24 to 28. Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Dumating ba sa iyo ang balita tungkol sa mga mararangal na bisita ni Ibrahim alayhis salam? Iddakalu alayhi faqalu salama. Nang sila ay dumating sa kanya, ibig sabihin pumunta sa kanyang bahay, dumalaw sa kanya yung mga anghel at bumati sa kanya ng salam. Qala salamun qawmun munkarun. At si Ibrahim alayhis salam ay tumugon din ng salam. Sinabi niya, salamun, ang kapayapaan ay sumainyo rin, mga tao na munkarun. Munkarun dito, ibig sabihin, yung mga tao na hindi kilala, hindi niya kilala. Kumbaga, ma'rifa, nakira, parang ganun, munkarun. Hindi munkar na kamuhi-muhi, o hindi ka nais-nais. Munkarun na hindi kilala, ibig sabihin hindi kilala, hindi niya kilala. Kasi nang dumating sa kanya yung mga anghel, nag-anyo silang tao. Siyempre yung mga tao na ginaya nila yung tsura ng mga tao na hindi kilala ni Ibrahim alayhis salam. Faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. At nang dumating nga yung mga bisita, inutusan niya yung kanyang pamilya na magluto o mag-ihaw ng batang baka. Ito yung tinutukoy dito na ijlin samin. At yung ijl na sinamba rin ng angkan ng Israel, ng mga Hudyo, ijl din yung tawag doon na nababanggit sa Quran. Baka din siya. Batang baka. Yung ginawa nila na Diyos-Diyosan na gawa sa ginto. Inilapit daw ni Ibrahim alayhis salam doon sa mga anghel yung pagkain. At nung inilapit niya yung pagkain, nakita niya na yung mga anghel ay hindi umaabot doon sa pagkain. Hindi sila kumukuha doon sa pagkain. Hindi sila kumakain, kumbaga. So nagtataka siya. Nagtataka siya. Kasi, kumbaga, yung mga tao na yun, hindi niya kilala, inaasahan niya na naglakbay yun ng malayo. So dapat gutom yun. Pero hindi pa rin kumain. Hindi pa rin kumain. So, parang dito, halimbawa, kung may pagkain dito, hindi rin magtatagal. Baka paghanda mo, talikod mo lang ng konti, buto na lang yung natitira doon. So nagtataka siya. At natakot si Ibrahim alayhis salam. Natakot siya. Fa'awjasa minhum khifa, at nakaramdam si Ibrahim alayhis salam ng takot. Yun ang dahilan kung bakit siya natakot. Kasi na-realize niya na itong mga tao na ito na dumalaw sa kanya, hindi tao. Baka mga anghel to. At kinatatakutan nga ni Ibrahim alayhis salam. Kasi kapag ang anghel ay darating na sa mga taong makasalanan lalo na, ibig sabihin nun, sentensyado na sila at ipapatupad na lang ang parusa. Kaya ito yung tugon doon sa di ba, may mga aya sa Quran, sinasabi ng Quraysh, bakit hindi na lang anghel ang pinadala sa kanila, bakit tao pa? Yun ang dahilan. Si Allah, hindi siya magpapadala ng anghel para kausapin yung mga tao. Ang kakausapin niya, mga mananampalataya lang, propeta man o ilang mga hinirang na mananampalataya. Pero kapag dumating na sila, usually dala na nila ang parusa. Kaya natakot si Ibrahim alayhis salam. Si Ibrahim alayhis salam, kahit siya ay kumbaga naninindigan sa tauhid, may malasakit pa rin siya sa mga hindi mananampalataya. Kaya nga nagdadaawa At ganoon din tayo, kaya nga tayo nagdadaawa dahil sa malasakit natin sa mga hindi mananampalataya. Na maaring gagamitin tayo ni Allah na instrumento na sila ay magagabayan. Yun ang layunin ng da'wa. Hindi trabaho. Kumbaga, hindi trabaho yung da'wa. Makakota ka lang, okay na, Gcash na. Ipopost mo lang doon sa boss mo, okay na. May bonus na, hindi ganon. So, ang da'wa ay nakaugat sa malasakit ng da'ya, ng mangangaral o tagapag-anyaya tungo kay Allah. Nakaugat ito sa kanyang malasakit sa mga hindi mananampalataya. Hindi lang ito trabaho. Ang da'wa hindi trabaho lang. Personalan to kumbaga. Personalan natin na tinutupad ang ating
trabaho. Dapat pinipersonal natin yung yung pagdadaawa, kasi kung hindi, wala lang, may parusa pa, kasi maaring mabibilang na nga tayo dun sa natalakay natin, di ba? Doon sa Adabul Muta'allimin, yung mga tao na ang layunin nila sa kanilang kaalaman ay pangmundo, hindi para kay Allah. So, sinabi ni Ibrahim alayhis salam sa kanila, hindi ba kayo kakain? Yun nga, nakaramdam na siya ng takot, fa'awjasa minhum khifa. Qalu la takhaf. Sabi ng mga anghel, huwag ka matakot. Wabasyaruhu bigulamin alim, at ibinigay sa kanya ang magandang balita ng pagdating o pagsilang ng anak na maalam. At yun na si Ishaq alayhis salam. So bago pa nila nabanggit ang tungkol sa kaum Lut, kumbaga binigyan muna siya ng pampalubag loob, pinagaan muna yung kanyang pakiramdam. Pero nga, na babanggit sa mga karugtong ng aya na ito na si Ibrahim alayhis salam hanggang sa kahuli-hulihan ay nagtangka na mabigyan pa siya ng pagkakataon, at lalo na yung pamangkin niya siyempre na makapagdaawa pa sa mga tao na maaring magmumuslim pa sila. Pero nga sa kaum Lut, kung titingnan natin sa mga batayan, walang naiulat na nanampalataya kay Ibrahim alayhis salam. Wala. Yun lang, pamangkin niya, asawa niya, yun lang, sila lang yung Muslim sa lugar nila. At kahit doon sa da'wa ni Lut alayhis salam, nung pinatakas na sila mula doon sa bayan nila, yun nga ang tawag sa Bible, Sodom at Gomorrah, wala naman silang ibang kasama. Siya lang at saka yung dalawa niyang anak na babae. Yung asawa nga niya, naiwan pa doon eh. Yung asawa niya, naiwan pa doon. At sinasabi pa nga ng ibang mufassirin, nang dumating yung mga anghel doon kay Lut alayhis salam, biglang nagdatingan yung mga bading. Kasi may nagsumbong, hoy si Lut, may bisita, ang popogi. Kasi sabi, baka ang nagbalita pa doon ay yung mismong asawa ni Lut alayhis salam. Kaya dumating agad yung balita doon sa mga bading. At yun na nga, pumunta na sila doon sa mga papa na mga anghel pala. So isa ito sa mga tagpo na nagbigay ng magandang balita ang mga anghel sa mga tao. Gayun din nagbigay sila ng magandang balita kay Zakaria. Sino si Zakaria? Ni Yahya. Tatay ni Yahya. So dalawa silang propeta na mag-ama. Sina Zakaria at Yahya. At yung asawa ni Zakaria, kapatid nung nanay ni Mama Mary. Kaya magpinsan si Juan Bautista at si Jesus, si Isa alayhis salam. Magpinsan buo sila. So doon sa aya, sabi ito, chapter 3, Surah Ali Imran, verse 39, Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrabi anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Tinawag siya ng mga anghel, si Zakaria tinawag siya ng mga anghel habang siya ay nakatayo na nagdarasal sa mihrab, dun sa kanyang lugar na kung saan siya nagdarasal, at sinabi ng mga ito na si Allah ay nagbibigay sa iyo ng magandang balita ng pagdating ng anak. Kasi matanda na rin si Zakaria, hindi pa siya nagkakaroon ng anak. At ibinigay ng mga anghel pati pangalan ng bata. Ang magiging pangalan ng bata ay Yahya. At sinasabi, ang pangalan na ito ay kakaiba. Yahya, ang pangalan na ito ay unique. Doon lang kay Yahya. Kaya nga, nakapagtaka yung kung paano tinatranslate ng mga Kristiyano, pati pangalan ng mga propeta, tinatranslate nila. So sinabi, walay sahada maksuran alal anbiya wal mursalin. So ang pagdalaw ng mga anghel at pagbibigay sa kanila ng magagandang balita sa mga tao, ang pagbibigay nila ng magandang balita sa mga tao ay hindi lamang sa mga propeta at mga sugo. Bal qad tubshir al mu'minin. Maaring magbibigay din sila ng balita kahit sa ordinaryong mananampalataya na hindi propeta o sugo. Fa fi sahih Muslim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam
iniulat ni Imam Muslim mula kay Abu Hurairah, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra, fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Falamma ata alayhi qala, ayna turid? Qala, uridu akhan li fi hadhihi al-qarya." So yung isang kwento na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahih ito na hadith mula kay Imam Muslim, na meron daw mananampalataya na dadalaw sa kanyang kapatid na mananampalataya sa kabilang bayan. At si Allah ay nagpadala ng anghel na aabangan siya doon sa kalsada. Abangan nung anghel yung lalaki na yon doon sa kalsada, at nang nadaanan na ito nung lalaki, tinanong siya nung anghel, "Saan ka pupunta?" At sabi nung lalaki, dadalawin daw niya yung kanyang kapatid sa bayan na yun. Pero syempre kapatid na tinutukoy dito, maaring hindi lang kapatid sa dugo o kapatid sa pananampalataya. So sabi niya, "Qala uridu akhan li fi hadhihi al-qarya." Qala hal laka alayhi min ni'matin tarubbuha? Meron ka bang kailangan sa kanya? O meron ka bang kumbaga kukunin? O meron ka bang ibibigay sa kanya kumbaga na pabor? Kumbaga ibig sabihin ng anghel, bakit ka pupunta doon? Anong kailangan mo sa kanya? Anong gagawin mo doon? Sinusubok siya ng anghel kung bakit siya dadalaw. So sinabi, "La gayra anni ahbabtuhu fillahi azza wa jal." Wala naman siyang kailangan doon na puntahan. Walang negosyo, hindi siya mangungutang, hindi siya magbabayad ng utang, wala. Gusto lang daw niyan dumalaw doon dahil minamahal niya ang kapatid na yon alang-alang kay Allah. Minamahal niya raw yung tao na yon alang-alang kay Allah. Qala fa inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. So sinabi nung anghel, ako ay sugo ni Allah sa iyo. So yung Rasulullah, minsan ginagamit din ito sa mga anghel. Kasi isinusugo rin naman sila ni Allah. So sabi nung anghel, ipinababatid sa iyo ni Allah na minamahal ka niya katulad ng pagmamahal mo sa iyong kapatid alang-alang kay Allah. So ito yung sagot doon sa, di ba sasabihan ka, uhibbuka fillah, ang isasagot mo, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fihi. Diba sasabihin sa iyo, minamahal kita alang-alang kay Allah, ang isasagot mo, mahalin ka nawa ni Allah na sa pamagitan niya o alang-alang sa kanya ay minahal mo ako. Ganun siya. Ganun yung reply. At ito yung isa sa mga dalil doon. Ito yung isa sa mga dalil doon. So itong pagsasabi ng uhibbuka fillah, pwede mo itong sabihin sa sa kahit sino. Hindi lang sa asawa mo o kahit sa kapwa mo lalaki. Walang mali siya dito. Pwede mo itong sabihin, inshallah. At panghuli, at ito naman ay iniulat ni Imam al-Bukhari at Imam Muslim. Iniulat ito ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril faqala ya Rasulullah, hadihi Khadijatu qad atatka ma'aha inaun fihi idam aw ta'am aw syarab. Fa idha hiya qad atatka faqra 'alayha assalam min rabbiha wa minni wa bashshirha bi baitin fil jannati min kasabin la saqaba fihi wala nasab. So si Jibril alayhi salam, dumating daw siya minsan kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya, usugo ni Allah, parating sa iyo si Khadija na may daladalang pagkain. May daladalang pagkain o inumin. Yung idam na tinutukoy dito, ito yung parang yung pagkain na may sabaw, parang nilaga, ganun. Tapos binanggit nga yung taam, pagkain, at syarab, inumin. At sabi ni Jibril alayhi salam, pagdating niya sa iyo, iparating mo sa kanya ang pagbati ko ng salam mula sa iyong Panginoon at mula sa akin. So, pinapabatid ni Jibril alayhi salam
na binabati ni Allah at ni Jibril alayhis salam si Khadija ng salam at ibigay daw sa kanya ang balita na magkakaroon siya ng bahay sa paraiso na gawa sa kasab. Yung kasab, ito yung mga mamahaling materyales na pinaghalo-halong ginto at perlas at iba pang mamahalin na materyales. So ganun daw magiging bahay ni Khadija radhiyallahu anha, na doon daw sa paraiso ay walang ingay, sakhab at walang nasab, pagkapagod. Okay, so kahit dito sa hadith na ito, binibigyang diin na ayaw ng tao ng maingay at ayaw ng tao ng pagkapagod. At yun ang mararanasan ng tao sa paraiso, alhamdulillah. Kapayapaan at kapanatagan, alhamdulillah. Ibilang nawa tayo ni Allah sa mga tao na papasok sa paraiso. Amin ya Rabbal Alamin. So, dito natin tatapusin to, yung sunod na pakikitungo ng mga tao. Al-malaikatu wa ru'ya fil manam, yung mga anghel at kung paano sila ginagamit ni Allah na sila ay magdudulot na mapanaginipan ng tao ang ilang mga bagay na gustong ipabatid ni Allah sa mga mananampalataya. Alhamdulillah. At itong tungkol nga sa mga anghel, naisip ko, konti na lang naman kasi ito eh. So, ididire-diretso na natin ito. Kasi di ba dati pinag-alternate natin yung mga anghel tsaka jinn tuwing Lunes. Pero ngayon, dire-diretso na natin ito para matapos din, inshallah. So, dito na lang, mamaya, pagkatapos ng Isya, ganun pa rin yung Isya, 30 minutes after ng Adhan. Yung ibang mga masjid, ginagawa nilang late ng konti, mga 45 minutes pagkatapos ng Adhan yung Isya, kapag Ramadan. Pero tayo, wala namang ganun pangangailangan doon. Ginagawa nila yon kasi minsan merong mga taga-malayo na pumupunta doon sa masjid para magsala doon ng Isya at doon na rin magsala ng Tarawih. Okay? Dito wala naman dumadayo rito. Ayaw nga nila pumunta rito eh. Kasi nga nalalayuan sila. So, ganun pa rin tayo inshallah. After 30 minutes ang ating ikama. As pagkatapos ng Salatul Isya, pwede pa kayong magsunnah. Yun ang mas tama. Magsunnah, tapos saka magsala ng Tarawih. Ngayon, isipin nyo siguro, pwede naman na pagsamahin yung intensyon, yung unang 2 rak'ah ng Tarawih, tsaka yung yung ratibah na pagkatapos ng Isya. Pwede rin, inshallah. Pero wag ka na magkuripot. Wag mo na isipin, nagkukuripot ka na nun, gusto mo pagsamahin, pwede naman paghiwalayin, baka mas malaki pang reward inshallah. So pwede naman, walang problema, pero nga, Ramadan ngayon, wag ka na magkuripot sa sarili mo. Huwag mo nang pagdamutan ng sarili mo sa anumang kabutihan, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.